Na-excite ang lahat mga idol sa pagbabalik ni Kai Sotto, pero sa kabila niyan may malungkot pa rin na balita para sa ating Gilas Pilipinas big man. Habang balitang PBA muna tayo, nakahanap na ng katapat ang mainit-init na Magnolia Star Hotshots sa ongoing 49 PBA Philippine Cup. Tinamaan ng malas o naubusan ng swerte ang kasalukuyang top 1 seed sa PBA at samay pa yan mga idol ng SMC and MVP killer na Rain or Shine Elasto Painters. Tinapos agad mga idol ng independent team ang kasiyahan ng Magnolia at nakapagtala lang ng 6 winning streak. Pero sa laban nila mga idol, parang hindi top 1 yung nakalaban ng Ross at natambakan lang naman ng 14 points, 105 to 119 final score. Isa sa nagpahirap dyan sa Magnolia ay yung mga young core ng Elasto Painters like sina Adrian Nucum, Santi Santillan at Jonard Clarito. Lalo na yung fast pace sa offensive and defensive nila. Yun yung nagpahirap sa mga veteranong may edad na sa Magnolia. Pero impressive pa rin dyan mga idol ang 39 years old na si Mark Baroka kahit papaano sa edad niyang yan, nakakasabay pa rin sa mga mas bata sa kanya at nakakapagdala pa rin ng 15 points while playing total of 25 minutes playing time. Dahil sa pagkapanalo ng Rain or Shine over Magnolia, umangat sila sa pang number 5 at tabla sa Barangay Nebra na may parehong 4-2 win-loss record. Hindi lang Magnolia ang nasibak ng Ross, kabilang din dyan ang defending champion na Meralco Bolts. Makakalaban pa nila ang TNT Tropang Giga at Ginebra at muling masusubukan ng mga mas batang lineup ng Ross kontra sa mga veteranong may edad na sa SMB. Samantalang muli na namang nahype ang mga fans ng ating Gilas Pilipinas big man na si Kai Sotto sa muli niyang pagpirma ng kontrata sa Koshigaya Alpas para sa next season ng Japan B-League. Pero walang official mga idol na pahayag ang Wasserman Sports, isang powerhouse agency na umahawak ng hundreds of NBA clients at responsible din kay Kai Sotto patungkol sa lagang offer or alok sa big man. Pero ang sinabi lang daw ni Tony Ronzon, another 1-year deal lang si Kai sa Koshigaya. Good news yan mga idol, pero ang bad news ay mukhang hindi talaga pwedeng makapaglaro si Kai Sotto sa upcoming 2025 FIBA Asia Cup ngayong August 5 to 17 na gaganapin sa Jeddah. Inaasahan pa naman sana ni Coach Timko na hope so daw muli siyang makasama sa active roster dahil with Kai and AJ Edu duo mas tataas daw ang chance nilang manalo. Pero ayon sa agent ni Kai, hindi daw nila mamadali ang paglaro ng big man kahit sa upcoming Asian qualifiers, lalo na sa first window. Though successful na din yung surgery ni Kai, pero kakailangan pa rin niya ng mahabang pahinga. Ang timeline para sa pagbabalik sa aksyon mula sa isang pinsala sa ACL ay karaniwang nasa pagitan yan ng 9 hanggang 12 months na healing time. No need magmadali ng big man at kailangan niyang tuluyang makarecover, lalo't future din niya ang nakasalalay dito. Ang kailangan gawin ni Coach Timko at samahang basketball ng Pilipinas ay pansamantalang maghanap ng modern big man na papalit sa posisyon ni Kai Sotto.